Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-30 sa buwan ng Hunyo, 2026. Sa ulo na ating mga balita. Populasyon ng Tamaraw sa Mount Iglit Baco Natural Park tumaas. Sabuyan Festival 2026 muling nagbuklod sa mga Polenyo sa pananampalataya, kultura at bayanihan. At kandidata ng Calapan City, kinoronahang Ormin Queen 2026. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, muling nabuhay ang mga lansangan at dalampasigan ng bayan ng Pola sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival 2026, ang taunang kapistahang iniaalay bilang parangal kay San Juan Bautista, patron ng bayan. Dinagsa ng daan-daang mga deboto, residente at mga turista ang makulay na selebrasyon na tampok ang pananampalataya, tradisyon at mayamang kulturang Polenyo. Muling nabuhay ang mga lansangan at dalampasigan ng bayan ng Pola sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival 2026. Ang taunang kapistahang inaalay bilang parangal kay San Juan Bautista, patron ng bayan. Dinagsa ng daan-daang deboto, residente at mga turista ang mahuli na selebrasyon na tampok ang pananampalataya, tradisyon at mayamang kulturang Polawenyo. Naging sentro ng pagdiriwang ang fluvial procession sa Pola Bay kung saan isinakay sa isang bangka na may magandang dekorasyon ang imahe ni San Juan Bautista mula sa simbahan ng parokya. Pinalibutan ito ng marami bangkang pangisda kung saan tinahak ng prosesyon ng bahagi ng Luok na pinaniniwala ang pinagmulan ng pagkakatagpo sa imahe ng santo ng isang mangingis ng ilang siglo na nakalipas batay sa isang lokal na alamat. Habang naglalayag ang mga bangka, masayang nagsabuyan ng tubig ang mga kalahok bilang pagpapatuloy sa tradisyong nagbibigay pangalan sa kapistahan. Ang salitang sabuyan ay nagmula sa lokal na dialekto na nangangahulugang pagsasaboy o pagbubuhos ng tubig bilang paggunita sa pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ayon sa ilang deboto, ang pagpapabasa ng tubig sa panahon ng prosesyon ay sumasagisag sa pagdilinis, pagpapala, mabuting kalusugan, magandang kapalaran at kasiyahan sa buong taon. Bukod sa mga gawaing panreliyon, tampok din sa pagdiriwang ang hapag ng bayanihan, isa sa mga pangunahing programa ng Sabuyan Festival ngayong taon. Nagkaisa ang lahat ng 23 na barangay ng bayan kasama ang mga katutubo upang ihain at ipagmalaki ang kanilang mga natatanging putahe, produktong lokal at kultura.
Bukod sa mga gawaing panrelihiyon, tampok rin sa pagdiriwang ang hapag ng bayanihan. Isa sa mga pangunahing programa ng Sabuyan Festival ngayong taon. Nagkaisa ang lahat ng 23 barangay ng bayan kasama ang mga katutubo upang ihain at ipagmalaki ang kanilang mga natatanging putahe, produktong lokal at kultura. Pinangunahan ni Mayor Jennifer Cruz ang hapagkainan sa kalsada na sumasalamin sa diwa ng pagkakaisa, pagbabahaginan at pagmamahalan ng ayon sa alkalde, layunin ng lokal na pamalaan na pagsamahin ang tradisyonal na pagdiriwang at makabagong mga aktibidad upang higit na mahikayat ang mga kabataan na pahalagahan ng kasaysayan at espiritual na kahalagaan ng Sabuyan Festival habang isinusulong din ang turismo ng bayan. Nagpasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta ng Sangguniang Bayan ng Pola sa pangunguna ni Vice Mayor Leandro Panganiban Jr. Gayon din sa mga pinuno ng iba't ibang tanggapan at mga komuni na lokal na pamalaan na naging katuwang sa matagumpay na pagsasagawa ng mga programa ng kapistahan. Ngayon pinaigsi natin at mas pinaganda. Doon sa 2 days natin na ginawa, siniksik natin lahat kung anong meron. At napakaganda naman ang nangyari. Well organized. I'm very much thankful sa lahat ng barangay captains, sa lahat ng ating mga department heads, pamuna ni MA, sa lahat ng mga tao na nakisa. Sobrang happy ako. Napakasaya, napakarami nakisa. Ang daming bangka, nagulat ako sobrang, ang mahal ng gasolina pero ang daming nakisaya na, nakisama na mga bangka. Sobrang thankful ako. Yung basaan sa kalye. Yung basaan sa kalye, sobrang dami ng tao. Nag-enjoy ba kayo? Sobrang saya. Nakaisa rin sa pagdiriwang ang mga manlalaro ng MPBL Mindoro Tamaraos na nagsilbing mga hurado sa paghuska ng mga inihandang pagkain at presentasyon ng bawat barangay. Ang kanilang pagdalo ay nagbigay ng dagdag na sigla at inspirasyon sa mga kalahok at mga dumalong bisita. Sa pagtatapos sa patimpala, kinilala ang Barangay Puting Kakao bilang kampyon habang pumangalawa ang Barangay Bakawan at pumangatlo ang Barangay Buhay na Tubig sa pagpapakita ng pinakamahusay na presentasyon at mga natatanging lokal na putahe. Binigyan diin ni Mayor Cruz na patuloy na palalawakin ng lokal na pamalaan ng Sabuyan Festival bilang isa sa mga pangunahing atraksyong panturismo sa Oriental Mindoro. Aniya layunin nito higit pang maipakilala ang Pola bilang isang destinasyong mayaman sa pananampalataya, kultura, tradisyon at likas na kagandahan kasabay ng pagpapanatili ng mga kaugaliang ipinagmamalaki ng bawat Polawenyo. Antabayanan ay iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw
Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tumaas ng 12% ang naitalang populasyon ng Tamaraw sa core zone ng pagmamanman sa Mount Iglit Baco Natural Park matapos maitala ang 425 na individual sa isinagawang 2026 Annual Tamaraw Population Count ng Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa, sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program Office. Tumaas ang 12% ang naitalang populasyon ng Tamaraw sa core zone sa pagmamanman sa Mount Iglit Baco Natural Park matapos maitala ang 425 individual sa isinagawang 2026 Annual Tamaraw Population Count ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Mimaropa sa pamamagitan ng Tamaraw Conservation Program Office. Isinagawa ang taunang bilang mula April 15 hanggang April 20, 2026 kung saan mas mataas ito kumpara sa 380 na tamaraw na naitala noong 2025 gamit ang parehong pamantayang pamamaraan ng pagmamanman. Ayon sa DNR, ang 425 na italang tamaraw ay tumutukoy lamang sa mga populasyong minomonitor sa loob ng MIBNP na kinikilalang may pinakamalaking natitirang ligaw na populasyon ng kritikal na nanganganib na tamaraw sa bansa. Nagsisilbi rin itong pangunahing lugar ng pangmatagalang pagmamanman ng nasabing species mula pa noong taong 2000. Bukod sa MIBNP, mayroon ding iba pang kumpirmadong tirahan ng tamaraw sa Mindoro. Kabilang ang proposed Siburan, Aruyan, Dangari, Iason, Kinarawan, Critical Habitat at ang Upper Amnay Watershed na kapwa sumusuporta sa iba pang ligaw na populasyon ng tamaraw. Ang mga lugar na ito ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng hiwalay ng mga programa sa konserbasyon at pananaliksik upang higit pang mapalakas ang pangmatagalang pagbangon ng populasyon na nasabing endemic na hayop. Ginamit sa taunang bilang ang Intensive Concentration Count o ICC o Simultaneous Multi-Vantage Point Count Method. Isang pamantayang pamamaraan na inirerekomenda sa ilalim ng Population and Habitat Viability Assessment at ipinatutupad ng DENR mula pa noong taong 2000. Sa paggamit ng iisang pamamaraan taon-taon, nagiging mas maaasahan ang paghahambing ng datos, pagsusuri ng trend ng populasyon at pagbuo ng mga hakbang sa konserbasyon batay sa siyentipikong ebidensya. Nakapagtala ng mga tamaraw ang lahat ng observation points ngayong taon, kabilang ang ilang lugar na walang naitalang observation noong 2025. Nakita rin sa isinagawang bilang ang iba't ibang yugto ng paglaki ng tamaraw, kabilang ang mga adult, sub-adult, yearling at calf na nagpapakita ng patuloy na reproduksyon at pagdami ng populasyon sa loob ng minomonitor ng mga lugar. Binigyan diin ng DNR na ang taunang population count ay bahagi ng pangmatagalang monitoring program ng pamahalaan upang masukat ang kalagayan ng tamaraw gamit ang pare-parehong siyentipikong pamamaraan. Dagdag pa dito, patuloy ding sinasagawa ng mga katuwang na institusyon ang iba pang pananaliksik at monitoring gamit ang iba't ibang scientific approaches upang higit pang mapatatag ang batayan ng mga programa sa konserbasyon. Samantala, inanunsyo ng Social Security System na patuloy na nagpakita ng matatag na paglago ang Pension Booster Program o Voluntary Provident Fund matapos mapagtala ng 6.2% average return on investment mula Enero hanggang Mayo 2026 sa kabila ng umiiral ng mga hamon sa ekonomiya. Inanunsyo ng Social Security System o SSS na patuloy na nagpapakita ng matatag na paglago ang Pension Booster Program o Voluntary Provident Fund
matapos makapagtala ng 6.2% average return on investment mula Enero hanggang Mayo 2026 sa kabila ng umiiral na mga hamon sa ekonomiya. Ayon pa rin sa ahensya, nananatiling isa ang pension booster sa mga maaasahang opsyon para sa karagdagang ipon sa pagreretiro ng mga manggagawang Pilipino. Bagamat bahagyang mas mababa ito kumpara sa naitalang 6.83% na kita noong 2025, nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa karaniwang market benchmark rates, kabilang ang 91-day Treasury bill rate na may year-to-date average na humigit kumulang sa 4.77%. Ipinakita rin ng datos ng SSS ang lumalaking tiwala ng publiko sa programa. Noong 2025, umabot sa 699 million pesos ang kabuang kontribusyon sa pension booster. Mas mataas ito ng 21.8% kumpara sa 574 million pesos na naitala noong 2024. Bilang karagdagang benepisyo sa mga miyembro, inanunsyo ng SSS na patuloy nitong isinususpindi ang paniningil ng 1% management fee sa kabuoang balanse ng pension booster accounts mula 2025 hanggang 2028. Dahil dito, mas napapakinabangan ng mga miyembro ang buong kita mula sa kanilang mga pamumuhunan. Bukas ang pension booster sa lahat ng miyembro ng SSS bilang karagdagang paraan upang makapag-ipon para sa kanilang pagre-retiro. Maaaring magsimula ang isang miyembro sa halagang 500 piso at walang itinaktang limitasyon sa halaga ng kontribusyon. Ang mga kontribusyon ay pinagsasama-sama at inilalagak sa iba't ibang investment instruments gaya ng government securities, corporate bonds, fixed income instruments, equities at money market placements. Ang mga kinikitang tubo mula dito ay hindi pinapatawan ng buwis at direktang ikinakredit sa mga account ng mga miyembro batay sa kanilang bahagi sa pondo. Magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas sa ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Itinanghal ang kinatawan na lungsod ng Kalapana bilang Ormin Queen 2026 na si Karil Adwana Borlongan
sa ginanap na Coronation Night ng taunang patimpalak na naglalayong itampok ang kagandahan, talino, kultura at advokasya ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Oriental Mindoro. Itinanghal ang kinatuwa ng lungsod ng Calapan bilang Ormin Queen 2026 si Karil Adwan ng Purlongan sa ginanap na Coronation Night ng taunang patimpalak na naglalayong itampok ang kagandahan, talino, kultura at advokasya ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Oriental Mindoro. Bukod sa titulong Oriental Mindoro Queen 2026, kinilala rin ang kinatuwa ng Pinamalayan bilang Ormin Queen Tourism 2026. Habang tinanghal namang Ormin Queen Mahal Tana ang kandidata mula sa Victoria. Samantala, uwagi naman bilang first princess ang kinatuwa ng San Teodoro at second princess ang kandidata mula sa Bungabong. Ayon sa mga organizer, ang Ormin Queen ay hindi lamang isang patimpalak ng kagandahan, kundi isang plataporma nagsusulong ng pagpapahalaga sa kultura, turismo, kababaihan at pagkakakilanlan. Sinusukat din sa kompetisyon ang husay ng mga kandidata sa komunikasyon, talino, kumpiyansa sa sarili at kakayahang magsilbing huwaran at tagapagtaguyod ng kanilang lokal na pamayanan. Sa mensahe ng Oriental Mindoro Pride Council, pinasalamatan nila ang lahat ng mga kandidata sa ipinakitang dedikasyon, kagandahang asal at katatagan sa buong kompetisyon. Binigyan din na ang bawat kalahok ay nagsilbing mabuting kinatawa ng kanilang lokal na pamahalaan at maging mga ambasador ng kultura, pagkakaiba at pagmamalaki ng mga Mindoreño. Inaasahang magiging katuwang ang mga nagwagi sa iba't ibang tourism promotions, cultural festivals, environmental campaigns at mga gawaing pangkomunidad na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan sa buong Oriental Mindoro. Layunin ng Ormin Queen na higit pang mapalakas ang promosyon ng turismo at maipakita ang mayamang kultura, kasaysayan at likas na kagandahan ng Oriental Mindoro habang binibigyan pahalaga ang papel ng LGBTQIA+ community bilang mga inspirasyon at tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa bawat komunidad. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.